Nang makakita ako ng pampadulas sa kotse ng asawa ko, pinalitan ko ito ng pandikit. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng buong kapitbahay. Habang nililinis ko ang kotse ng asawa ko, may nakita akong isang tubo ng pampadulas sa ilalim ng upuan. Wala akong sinabi. Tahimik ko lang itong pinalitan ng industrial glue. Ang sumunod na nangyari ay naging dahilan para tumawag ng ambulansya ang mga kapitbahay. Hindi ko makakalimutan ang eksaktong sandaling parang may nabasag sa loob ko. Tahimik ng Martes ng hapon noon nang nililinis ko ang kotse ng asawa kong si Victor, isang bagay na ilang ulit ko nang nagawa sa loob ng 37 taon naming pagsasama. Pero nung araw na yon, sa ilalim ng upuan ng pasahero, nakita ko ang isang maliit na plastic na tubo ng personal lubricant. Isang bagay na hindi na dapat kabilang sa buhay namin. Lalo na matapos ang maraming taon ng mga palusot tungkol sa pagod, edad at stress. Tinitigan ko yon ng matagal habang ang tibok ng puso ko'y parang metronome sa aking mga tenga. Hindi ko siya kinukumpronta. Hindi ako sumigaw. Gumawa ako ng isang bagay na mas tahimik at mas sinadya. Pinalitan ko ito ng kaparehong tubo na puno ng industrial adhesive na ginagamit ko sa pag-aayos ng mga baking rack sa cafe ko. Halos hindi man lang nanginig ang mga kamay ko. Ang galit kapag sapat na malamig, nagiging eksaktong pagkilos. Pero simula pa lang iyon. Kinagabihan umuwi si Victor na amoy pabango na hindi akin. Mabango, matamis, bata. Habang mahimbing siyang natutulog kunwari pagod sa pakikipagkita sa supplier, hinalughog ko ang jacket niya. May resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa ibang lungsod. Hapunan para sa dalawa. Isang bote ng alak na minsan na niyang ibinigay sa akin bilang regalo sa anibersaryo namin. Parang may tumama sa dibdib ko na bakal. Hindi lang siya nangangaliwa. Nagbibigay siya ng effort na matagal na niyang hindi ibinibigay sa akin. Kinaumagahan kumuha ako ng pribadong investigador. Sa loob ng 24 na oras, nagpadala siya ng mga litrato na parang sumipsip ng hangin sa aking baga. Hindi pala estranghero ang kasama ni Victor. Kasama niya ang manugang kong si Emily, asawa ng anak kong si Ethan. Ang babaeng tinanggap ko, tinuruan maghurno at itinuring na pamilya. Hindi man lang sila nahihiya. Sa bawat larawan, magkadikit sila. Nagbubulungan, naglalambingan. Isang hotel, isang late lunch, isang biyahe papunta sa paboritong lookout spot ni Victor. At saka dumating ang recording ng boses ni Emily. Malinaw na parang nasa tabi ko lang siya. Kapag napapirma na natin siya sa mga papeles, atin na ang negosyo. Hindi maghihinala si Ethan. Gusto nilang kunin ang cafe ko. Ang buong buhay kong pinaghirapan. Ang lugar na itinayo ko mula sa wala noong 22 pa lang ako. Bago pa man naniwala sa akin si Victor. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Nagplano ako. Kinabukasan ng umaga sinabi ko kay Victor na may meeting ako sa ibang bayan. Hindi man lang siya nagkunwaring nalungkot. Pagkaalis ko, dumating si Emily sa bahay ko. Sinundan ng investigador ang kotse niya at pinadalhan ako ng kumpirmasyon. Magkasama sila. Sa kwarto ko, nagtatawanan. Naghintay ako sa bahay ng kapitbahay sa tapat. Nakikinig sa cellphone ko habang kinukunan ng nakatagong recorder ang lahat ng mga boses nila
ang mga plano nila, ang pagtataksil nila. At bigla, isang matinis na sigaw ni Emily. Victor, may mali! Hindi ako makagalaw. Naipit tayo nung ginawa mo. Dumating na ang sandali ko. Nakatayo ako sa bintana ng sala ng kapitbahay kong si Helen. Mahigpit na nakapulupot ang mga daliri ko sa isang tasa ng kape na hindi ko man lang natikman. Habang pinagmamasdan ang sarili kong bahay na parang isang mangangaso na nagbabantay sa kanyang patibong. Sa bukas ng app ng telepono, patuloy ang recording na nagmumura si Victor, nagpapanik si Emily, kapwa nila huli nang napagtanto na ang pampadulas na ginamit nila ay hindi pala talaga ganoon. Pero hindi ako gumalaw. Hindi pa. Hinila ko ang manipis na kordon na inihanda ko ilang oras nang nakalipas. Sa loob ng kusina ko, ang kawaling may mantikang iniwan kong nakabukas sa mahinang apoy ay tuluyan ng nagliyab. Nagpakawala ng makakapal na ulap ng usok palabas ng kalahating bukas na bintana. Hindi sapat para magsunog ng buong bahay, pero sapat para makaakit ng atensyon. Sapat para may tumawag ng tulong. Ilang minuto lang, nagsimulang sumigaw ang mga kapitbahay. May kumatok ng malakas sa pinto ni Helen at nagtanong kung nasa bahay ba ako. May isa pang sumigaw na tumawag na sa mga serbisyong pang-emergency. Pinanatili kong blanko ang aking mukha, kunwari litong-lito rin, na para bang wala rin akong idea kung anong sakuna ang naganap. Sumunod ang tunog ng sirena at pagkatapos ang anak ko. Bumaba si Ethan mula sa fire truck, suot ang kompletong gamit. Walang kaalam-alam na direkta siyang papasok sa mismong sentro ng sariling pagkawasak ng mundo niya. Nanikip ang lalamunan ko, pero nanatili ako sa kinaroroonan ko. Gawa ito ni Victor. Gawa ito ni Emily. Hindi akin. Binuksan ni Ethan at ng kanyang grupo ang pinto. Bumuhos palabas ang usok. Nakinig ako sa pamamagitan ng earpiece habang sumisigaw si Victor mula sa siligtulugan. Nanginginig ang boses sa kahihiyan. Muling umiyak si Emily at pagkatapos ay dumating ang sandaling tuluyang nagwasak sa mundo ng anak ko. May isang bumbero ang napasigaw. Chief, sila ay, Diyos ko, magkadikit sila. Sumunod ang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Ethan, mababa, basag. Ano? Ano to? Hindi iyon tanong na may makakasagot. Wala nang pagpipilian ang grupo kundi ilabas sila. Balot ng mga kumot, namumulang mga mukha sa hiya, nagmamakaawa ng pribasidad na sila mismo ang hindi nagbigay sa iba. Parang otomatikong naglabasan ng mga kamera ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan ay naging hingal ng pagkagulat. Ang asawa ko at ang manugang kong babae, inilabas na nakastretcher, lantad na lantad ang kanilang pagtataksil. Lumabas ako na parang kagagaling lang sa di umano'y biyahe ko. Kunwari nagulat sa usok at mga sirena. Nakita ko ni Ethan. Gumuho ang kanyang mukha, pero wala siyang sinabi. Hindi pa. Sa ospital naghintay ako hanggang sa magamot at mapaghiwalay sina Victor at Emily. Eritado at sugatan ang kanilang balat, pero walang banta sa buhay. Ipinaliwanag ng doktor ang sitwasyon tungkol sa pandikit ng may profesional na pagkailang. Marahan ko siyang pinasalamatan. Pagpasok ko sa silid, pilit na umupo si Victor. Pilit ang boses niya. Caroline, maipapaliwanag ko. Hindi. Sabi ko, hindi ka magpapaliwanag.
Humagulgol si Emily habang tinatakpan ng muka, hindi magawang tumingin sa akin. Inilapag ko ang isang folder sa mesa sa pagitan namin. Sa loob nito, mga nakaprint na litrato, mga recording, mga resibo, isang nakahandang kasunduan sa diborsyo, isang legal na pahayag na naglilipat ng buong pagmamayari ng aking cafe pabalik sa akin. "Pipirma ka," sabi ko ng kalmado, "o ilalabas ko sa publiko ang lahat. Ang naranasan nyo ngayon ay magiging magaan kumpara sa susunod na mangyayari." Tinitigan ako ni Victor na para bang isang estranghero ang kaharap niya. Marahil, sa wakas, ganun na nga ako. Pabulong na sinabi ni Emily, "Ethan, pakiusap. Huwag mong sabihin kay Ethan." Alam na niya, sagot ko. At dapat niyong ipagdasal na hindi na siya muling magsalita sa alinman sa inyo. Unang pumirma si Victor. Sumunod si Emily. Nanginginig ang mga daliri. Habang kinokolekta ko ang mga dokumento at papalabas na, tinawag ako ni Victor. "Caroline, kailangan ba talagang gawin ang lahat ng to?" Tumingin ako sa kanya nang may katahimikang hindi ko alam na kaya ko pala. "Ikaw ang gumawa nito na maging kailangan." Sa mga linggong sumunod sa iskandalo, unti-unting muling nabuo ang buhay sa tahimik ngunit matatag na paraan. Halos hindi pa tuluyang nawawala ang amoy ng usok sa mga dingding ng aking kusina nang bumalik si Ethan sa bahay. Dala ang kanyang mga gamit sa 2 kahon at ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mismong lungkot. Hindi niya ako tinanong kung paano ko nalaman. Hindi niya tinanong kung gaano karami ang nakita ko o kung gaano katagal na akong naghihinala. Sa halip, sinabi lang niya, "Mom, wala na siya at wala na rin siya. Tayo na lang ang natitira." Binuksan ko ang aking mga bisig at pumasok siya ron gaya ng ginagawa niya noong bata pa siya. Mas naging abala ang aking cafe kaysa dati, hindi dahil gusto ng mga taong chismis, kundi dahil iginagalang nilang pinagdadaanan ko. May ilang bulong ng pakikiramay. Ang iba namay, malakas na nagsasabi na karapat dapat daw akong bigyan ng medalya sa pag-survive sa ganitong klaseng pagtataksil. Hindi ko kailangan ng kanilang papuri, ngunit kahit paano, gumaan ang bigat sa aking dibdib. Tinulungan ako ni Ethan na ayusin muli ang negosyo. Nagdagdag kami ng online orders at delivery services. Siya ang humawak sa mga numero, sa scheduling, at sa mga bagay na kunwari tinutulungan ni Victor noon pero hindi naman talaga sinuportahan. Magkatabi kaming nagtatrabaho tuwing umaga habang umiinit ang mga oven at dahan-dahang sumisilip ang bukang liwayway sa mga bintana. Isang hapon, isang pamilyar na suki, si Mrs. Dali, ang umorder ng dati niyang binibili at marahang hinawakan ang braso ko habang nakangiti. "Alam mo, Caroline, maraming nagsasalita pero iisang pinagkakasunduan nila. Nilakad mo ang impyerno nang tuwid ang gulugod mo." Nagpasalamat ako sa kanya kahit may bahagi sa akin na gustong tumawa. Tuwid? Hindi. Ako yumuko, nabasag, nagkadurog-durog, pero muli kong binuo ang sarili ko. Ngayon ay may mas matutulis na gilid. Lumipat si Victor sa ibang estado sa loob lamang ng 1 buwan. Lubos na napahiya. Sinubukan namang kontakin ni Emily si Ethan ng paulit-ulit. Nagiiwan ng mga voicemail na puno ng hikbing paghingi ng tawad. Binuran niya ang bawat isa ng hindi man lang tinatapos pakinggan. May mga sugat na kailangang manatiling sarado. Isang gabi nag-uusap kami ni Ethan sa maliit naming mesa sa kusina. Kumakain ng simpleng pasta tulad ng dati noong siya ay nasa high school pa.
Itinulak niya palayo ang plato niya at marahang nagsabi, "Ma'am, paano ka nanatiling kalmado? Paano mo nagawang hindi gumuho?" Tiningnan ko siya sa mata. "Oh, Ethan, gumuho talaga ako. Pinili ko lang kung kailan at paano ako muling babangon." Tumango siya na para bang nauunawaan na hindi kailanmang paghihiganti ang layunin, kundi kaliwanagan. Pero ang totoo, may mga gabing gising ako. Inuulit sa isip ang lahat. Ang tawanan na naririnig ko sa recorder, ang mayabang na tono ni Emily nang pag-usapan niyang kunin ang cafe ko, ang malamig na pagkakalkula sa boses ni Victor. Mas masakit pa ang mga alaalang iyon kaysa sa anumang pisikal na pagtataksil. Ipinagkanulo nila ang tiwala ko, ang pinaghinapan ko, ang pamana ko. At gayunman nairito pa rin ako, nakatayo, patuloy na nagbe-bake, patuloy na nagtatayo. Sa mga gabing mabagal ang takbo ng oras, lalabas kami ni Ethan at uupo sa may balkonahe habang hinahaplos ng mainit na hanging timog ang aming mga mukha. Minsan ay itinanong niya, "Nagsisisi ka ba sa ginawa mo?" At sa tuwing itinatanong niya yun, iisa lang ang sagot ko, "Hindi. Pinagsisisihan ko ang pagtitiwala sa maling mga tao, pero ang ipagtanggol lang kung ano ang sa akin, kailanman ay hindi." Kalauna naglaho rin ang iskandalo sa mga tsismis sa kapitbahayan. Napalitan ng mga bagong drama, mga nawawalang pusa, paligsahan sa hardin, at ang karaniwang maliliit na digmaan ng buhay suburb. Ngunit nanatili online ang mga bakas ng kahiyan ni na Victor at Emily na nagsisiguro na hindi nila kayang baluktutin ang kwento pabor sa kanila. Tungkol naman sa akin, hindi na ako muling nag-asawa. Hindi ko kailangan. Natuklasan ko na ang kapayapaan ay maaaring maging sarili nitong kasama. Lumawak ang aking cafe. Nagkaroon pa ng 2 pang sangay. Pinili ni Ethan na manatili sa akin. Kahit sa ngayon lang, habang unti-unti niyang binubuong muli ang sarili niyang buhay. May mga araw na muli siyang tumatawa ng taus-puso. Meron ding mga araw na nananatili pa rin sa kanyang lungkot. Hindi tuwid ang daan ng pagaling, pero posible ito. At sa mga bihirang gabing binabalikan ko ang lahat, hindi ko nakikita ang kaguluhan. Nakikita ko ang isang babaeng itinulak sa sukdulan, ngunit tumangging masira ang katahimikan. Sinasabi ko sa sarili ko, "Caroline, pinili mo ang sarili mo nang wala ng iba, at ang pagpiling iyon ang nagligtas sa buhay ko."